Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, December 14, 2024. Nagpapasalamat po tayo sapagkat ayon sa mga balita, tumatalima po ang iba't ibang simbahan sa ating bansa sa mga panawagan ng sambayanang Pilipino na sila po ay makiisa sa ating mga pagkilos tungo sa reformang politikal sa ating bansa. Pangunahin po dito mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang pagtutol sa nilulutong impeachment sa Kamara laban sa ating ikalawang Pangulo na si BP Inday Sara. Malaking bagay po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang pagtalima ng iba't ibang relihiyon. Ito po ay pinangunahan ng Iglesia ni Cristo, sinundan ng Katoliko, ng GIL, ng KOJC, ng mga Muslims at ng mga Protestants. Malaking bagay po ito sapagkat maging ang PNP at ang Armed Forces, marami po dyan na mga personnel ay kabilang sa iba't ibang sikta. At alam po naman natin sa Pilipinas na kapag ang nananawagan ang mga leader ng iba't ibang relihiyon ay agad-agad na tumatalima ang kanilang mga tagasunod. Kung kaya itong panawagan ng iba't ibang relihiyon para sa prayer rally upang suportahan si BP Sara ay malaking bagay po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. At tayo po ay nagpapasalamat ukol dito. Sa ganitong mga pangyayari, atin din pong o patuloy din po nating tinatawagan ang student sectors sapagkat alam po naman natin na napakaraming bilang ang mga estudyante at kapag ito po ay nakilahok, mas lalo pong lalakas ang ating panawagan upang magbitiw ang bangag na Pangulo at wakasan ang bangag na administrasyon at upang mabuwag ang pinakakurap na 19th Congress. Kasabay po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang atin ding panawagan sa labor sector, sa mga professionals, sa mga farmers, sa mga magsasaka, at sa iba't ibang sektor na rin ng ating lipunan. Kailangan po magkaisa ang sambayan ng Pilipino. Alam po natin na talagang ang kasalukuyang pamahalaan ay wala pong ginawa kundi mangurakot at gipitin ang ating ikalawang Pangulo. Ipakulong, hindi po sila titigil. Maging ang dating Pangulong PRRD ay talagang agenda po yan ng kasalukuyang administration with Lisa Araneta Marcos behind. Katulong po ang Speaker of the House and even the President of the Senate in the person of Chis Escudero and Martin Romualdez as a Speaker of the House. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sapagkat itong totoo po na talagang ang layunin ng House of Representatives sa kanilang mga investigasyon ay pangalagaan ang pera ng bayan. It has been months that Congress has been spending so much time, money, and effort to investigate the 125 million confidential funds of the Vice President
finding every fault in the person of the Vice President. Samantalang ayon po sa COA, for the year 2023, ang confidential at intelligence funds ng Executive Department ay humigit po sa 10 billion. The first time in history. At sa Office of the President pa lamang ay 4.2 billion ang confidential funds at intelligence funds ng Office of the President. That is only for 2023. So napakalaking pera po na hindi alam kung saan ginagasta at hindi po iniimbestigahan ng Kongreso. Pero dito sa 125 million ng OBP for the year 2022, dito po inuubos ang oras ng Kongreso para imbestigahan. So ano po ang layunin? Upang ipunla to condition the mind of the public for the alleged corruption in the person of the Vice President. Samantalang yung napakalaking pirang nawawala ay hindi po iniimbestigahan ng Kongreso. So dito makikita po natin ang malisya sa kanilang bahagi na ang kanilang ginagawa ay talagang pagsisindikato upang mapaalis lamang ang Vice Presidente. At hindi lang basta mapaalis, maipakulong pa. Gayon din po ang dating Pangulong si PRRD. Ito po ang mga bagay na ito ay hindi po natin pwedeng palampasin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Kaya po tayo ay nagpapasalamat sa iba't ibang simbahan na isa-isang tumutugon sa ating mga panawagan na sila po ay makiisa sa ganitong kilusan. Kaya atin din pong tinatawagan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang sektor ng mga estudyante, ang labor sector, ang sektor ng mga magsasaka, at iba't ibang professional ng ating bansa. Ito po ang tamang panahon upang tayo ay kumilos nang sa gayon mapatalsik sa lalong madaling panahon ang bangag na Pangulo kasama ang kanyang bangag na administrasyon at mabuwag po ang 19th Congress na talaga namang binubuo ng mga korap na congressmen at senators. Ang tanong po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, bakit po ang Kongreso ay talagang napaikot ng Malacanang upang durugin, sirain, tanggalin at ipakulong ang Vice Presidente, kasama din po ang dating Pangulong PRRD. Ito po ay nagagawa ng palasyo dahil po sa pera ng bayan na isinusuhol po bilyon-bilyon sa halip na gamitin para sa kaunlaran ng sambayan ng Pilipino. Ginagamit po ito ng palasyo with Lisa Araneta Marcos behind it upang i-bribe o suhulan ang lahat ng mga nasa pamahalaan ng sa gayon kanilang mautusan ito at sundin ang anumang nais na gusto nilang gawin para limasin ang pera ng sambayanang Pilipino. Kailan po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nabalitaan natin na 17 generals of the Armed Forces of the Philippines nagtungo po sa tanggapan ni Martin Romualdez. Ang tanong po, ano ang sadya ng mga generals na ito? So, siyempre po,
nagtungo sila doon upang makipagkita sa House of Representatives. Sa atin pong paniniwala, they were invited to be there for them to be bribed with billions of money to ensure their loyalty to the administration. Takot po ang pamahalaan, ang administrasyon, na baka itong mga general na ito ay bumaliktad at mag-withdraw ng kanilang loyalty sa Pangulo. So ano po ang solusyon nila? Pinatawag, binayaran ng bilyon. This is first time in history na ang armed forces, ang mga generals ng armed forces ay nakipagkita sa isang political leader sa gitna ng ganitong alingas-ngas ng korupsyon sa kasalukuyang pamahalaan. Ano po ang implication, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? 17 generals list the presence of the